Magandang gabi mga ginigiliw kong tagapakinig ng Ang Ermitanyo. Ngayon po ay ang pagpapatuloy ng kwento. Sana walang mag-skip ng ads. Simulan na natin. Makalipas ang mga araw, naging tahimik naman ang kanilang pamumuhay. Palagi na niyang sinasamahan ang kanyang lula sa tuwing maglalako ito ng mga gulay-gulay sa baryo. Pagsapit ng huling linggo ng Oktubre, naging abala naman itong si Chris sa kanilang paghanda sa nalalabing araw ng mga patay. Kinakailangan kasi nila noong maghanda ng mga paboritong pagkain ng kanyang luluturo para naman kahit papano ay maging mapayapa ang pamamahinga nito, gawa ng yun ang paniniwala nila. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, hindi inaasahan ni Chris ang pagdating ng isang bisita sa kanilang baryo. Ayo, Ginoong Chris, narito ho ba kayo? Sabi ng isang matandang lalaki. Nang marinig naman ito ni Chris, agad naman niyang iniwan sa kusina ang kanyang lula na abala sa gawain. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang kababaryong nakatira sa pinakadulong parte ng dalamag. Gulat noon itong si Chris dahil unang pagkakataon yun na pinansin siya nito. Ayon kay Chris, na nakausap na niya ang lahat na kababaryo niya sa lugar, maliban sa pamilya ng matandang dumalaw sa kanya. Hindi niya kasi gaano itong nakikita na lumabas sa pamamahay nito at madalang din itong pumanhik sa sentro ng baryo. Matapos nilang magkatitigan, doon na ito nagsasalita. Manong, anong kailangan ninyo? Kasabay ng pag-uwika niya ay ang pagbukas ng kanilang pinto upang papasukin ito. Agad naman itong pumasok sa kanilang tahanan para mapag-usapan ang pakay nito. Ilang saglit pa, doon na nagkwento ang matanda tungkol sa bangkay ng kanyang asawa na nais na niyang ilibing. Ayon sa matandang yon, ilang taon na niya itong itinago sa kanyang tirahan ang bangkay ng kanyang asawa para mailayo ito sa mga balbal na nangunguha at kumakain ng mga bangkay ng tao. Hindi rin niya ito nagawang mailibing sa kanilang bakuran dahil ramdam na ramdam niya ang mga matang nagmamasid sa malayo. Dagdag pa ng matanda na kahit kailan hindi nagkakaroon ng uod ang katawan ng kanyang asawa. Hindi rin umano ito naaagnas nang sa hindi mapaliwanag na dahilan. Matapos itong malaman ni Chris, doon na nakuha ng matanda ang kanyang atensyon. Habang pinag-isipan ang kababalaghan sa bangkay ng asawa nito, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang isang bagay na minsan ay hindi niya narinig sa kanyang lolo. Manong, matanong ko lang, ano ho ba ang ikinamatay ng asawa ninyo? Mahabang istorya, iho. Pero sa pagkakaalam ko, namatay siya dahil sa sakit sa puso. May nakaaway kasi ito noong gabi bago siya namatay kinaumagahan. Paliwanag nito. Nang marinig niya ito, doon niya napagtanto na maaring biktima rin ng barang ang asawa nito. Upang mapatunayan ang kuro-kurong pumapalibot sa kanyang isipan, ninais niyang mapuntahan ang bangkay para matingnan.
Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad naman silang pumasok sa silid na kung saan walang bintana sa paligid. Pagsindi ng isang gasera, agad namang bumungad sa mga mata ni Chris ang bangkay ng asawa nitong nasa loob ng ataol. Napakayapa ng pagkamatay nito na para bang wala yung galit sa mundo. Habang pinakiramdaman ni Chris ang paligid, wala naman siyang nararamdamang elementong gumagala sa lugar. Dahil sa kanyang mga naramdaman noon, kung kaya't naging panatag naman siya na hindi ginagamit ang bangkay ng matanda ng isang demonyo. Maya-maya pa, doon na nga nilapitan ni Chris ang bangkay upang matingnan ng malapitan. Siniyasat din niya ng maigi ang bawat katawan nito para lang makita ng isang gabay o maaring makasagot sa kanyang mga katanungan. Dahil sa masyado ng matanda ang bangkay na yon, kung kaya't pahirapan sa kanya na matagpuan ang kanyang hinahanap. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla namang natigilan itong si Chris nang masipat niya ang maliit na butas na naroon sa palad nito. Pagtitig niya sa butas na kanyang nakita, doon niya nakita ang isang napakaitim na tiyan ng isang bubuyog. Kasing laki na ang tiyan nito ng 2 buto ng papaya na siya namang labis niyang ikinagulat. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid niya sa tiyan ng bubuyog, doon niya napagtanto na buhay pa ito. Nang makupirma ni Chris na biktima ito ng isang barang, dahan-dahan na niyang kinuha ang bubuyog na napapaloob sa tiyan nito. Habang sinusungkit niya ang bubuyog na yon, halos naging palaisipan naman sa kanya kung anong aral ang ginagamit dito na nagbigay ng sumpa sa asawa ng matanda. Ni minsan kasi, sa buong buhay niya, hindi pa niya nagawang makaengkwentro ng ganong pangyayari. May nalalaman siyang bagay ukol sa ganong karunungan, subalit narinig lang niya ito sa isang kwentong bayan lang. Ilang minuto ang dumaan, tuluyan ang nakuha ni Chris ang bubuyog na nanirahan sa ilang taon sa katawan. Pagkaalis ng bubuyog na yon sa katawan ng matanda, bigla namang naagnas ang buong katawan nito. Segundo lang ang naging pagitan nang bumalot ang nakakasulasok na amoy sa loob ng bahay ng matanda. Sa muling pagsilay nila sa bangkay, bigla namang nanlaki ang mga mata nila nang masipat nila ang kaluluwa ng babae na patuloy pa ring nanatulog sa kahilamlayan nito. Segundo lang din ang dumanon nang bigla din itong naglaho sa kanilang paningin. Ilang minuto pa ang makalipas, doon napagtanto ni Chris na ilang taon ding nakakulong ang kaluluwa ng babae sa katawan ng matanda na yon. Halos hindi siya noon makapaniwala sa mga nangyayari dahil ang pagkakaalam niya, sa ilalim ng altar ng Diyos didiretso ang mga kaluluwa ng mga ito. Maaring kaya nila nakikita ang ganong bagay dahil sa isinabay ng mambabarang ang kaluluwa ng babaeng yon sa mismong katawang lupa nito. Tanging pag-alay na lang ng dasal ang ginawa ni Chris upang masisigurong matatahimik na ang kanyang kaluluwa. Ibinalot din nila sa isang puting tila ang mga buto nito at inilagak sa bakuran ng matanda. Manong, ayos na ho. Siguradong nasa mabuting kalagayan na ang inyong asawa. Sana
Dahil sa pangyayaring ito, matutunan mo ring makakilala ng ibang tao. Huwag mong ikulong ang iyong sarili dito at sa mga nakaraang nakalimot at hindi mo na maibalik. Kasabay ng sinabi niya ay ang pagluha ng matanda dahil sa pagtagos ng mga binitawan ni Chris. Magmula ng araw na yon, natutunan na ng matanda na kumilala ng iba pang tao na kababaryo nila. Panay rin ang pagbisita nito sa kanila at tinutulungan sila sa kanilang mga gawain. Nagbibigay din ito paminsan-minsan ng kanyang mga nabili at ilang mga pagkaing inaani. Makalipas pa ang ilang linggo at buwan, doon na dahan-dahang nararamdaman ni Chris ang pagbuklod-buklod ng kanyang mga kababaryo. Kahit papano, naging masaya itong si Chris dahil nagbunga ang kanyang mga pinaghirapan. Tunay ngang kapag meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, magagawa mo silang magabayan sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas pa ng ilang araw, patuloy pa ring nagsasanay si Chris. Wala namang nangyaring kakaiba. Maliban sa pagdalaw ng mga engkanto sa kanilang pamamahay. Upang magkakaroon siya ng malalim na ugnayan kay Macario, ninais niyang magtayo ng sariling lagusan. Hindi naman ito naging mahirap para sa kanya ang gawin yon dahil naging detalyado ang pagturo sa kanya nito. Ayon pa kay Chris, kumuha siya ng 3 tipak ng bato at pinatayo niya ito sa likod ng kanilang tahanan. Nagtanim din siya ng isang puno ng lapnisan sa paniniwalang yun ang aakit sa mga engkantong lalapit sa lagusan. Matapos niya itong gawin, naghintay lamang siya ng 7 araw bago sinimulan ang pagpapagana sa lagusan. Para maikonekta yun sa lagusan ni Macario, naglibing siya sa paligid ng 3 tupok ng bato na mga bagay na sumisimbolo sa dakilang antingero. Nang maisagawa na niya ang lahat na bagay na kinakailangan, doon na niya inimpisahan ang gagawing pagtawag. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, doon na ginawa ni Chris ang isang ritual upang magawang matawag ang matataas na uri ng engkanto na bihasa sa pagpasok sa mga lagusan. Sinasabayan din niya ito ng mga usal habang dahan-dahang ginigilitan ang kanyang pulso. Pagtulo ng dugo sa kinaroroonan ng tipak ng bato, laking gulat na lamang niya nang meron siyang makitang ukit ng simbolo sa ilalim na bahagi ng lagusan. Halos napakaliwanag ng simbolong yun na mabilisan din namang naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, laking gulat na lamang niya nang pagbukas ng lagusang kulay ginto. Pagsilay niya sa loob nito, bigla siyang napaatras nang masipat niya si Macario na dahan-dahang naglakad kasama ng kanyang pangkat. Napansin din noon ni Chris ang isang punyal na pagmamay-ari nito na nagtataglay ng halos hindi masukat na presensya. Sa sobrang lakas ng gamit na yon, hindi masukat ni Chris kung hanggang saan ito tatagal sa isang digmaan. Maya-maya lang, bigla siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang magwika ang maharlikang diwata ng Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa susunod na episode sana abangan nyo. At sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba. At huwag kalimutang mag-like sa ating video. Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng
ang ermita.